Kung ganun, hindi na ba pwedeng madaan to sa pakiusapan? Pasensya ka na, Emil. Nagtimpi naman talaga kami ni Lolo. Sa pagkakataong ito ay hindi mo na siya matutulungan, Emil. Patawad. Hindi ako titigil hanggat hindi ko sila nahanap. Ngipin sa ngipin. Buhay ang kinuha nila. Buhay din ang kukunin ko. Kwentong Takip Silim. Follow us sa aming bagong channel na Aswang Confessions. Kita-kits, don't forget Aswang Confessions. Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video. Huwag na din kalimutan mag-subscribe. Ako si Samuel. Nagtatrabaho ako sa isang meat retailer sa Cavite. Kapag December, ugali na ng kumpanya namin ang mamigay ng ham at ilang mga cold cuts o kaya fresh meats sa mga tauhan. Sa tuwing sasapit ang ganitong panahon, naaalala ko ang kwento tungkol kay Emil at Tonya. Ang mag-asawang taga-Gimaras na naikwento sa akin ng pinsan ko na si Elma. Masarap tong pork tapa, ha? Kanina mo binili? Talaga? Ako gumawa niyan. Kamusta ba? Malambot? Oo. Kanino ka ba bumili ng karne? Bigay ni Grace. Yung apo ni Lolo Miguel. Idinaan kaninang umaga. Hindi ka daw kasi niya inabot sa opisina kahapon. Ibang klase din ng babaeng yun, ha? Mayabang na, malandi pa. Yan yung bigay na karne sa kanya ng boss namin sa Maynila. Kaya lang naman siya binigyan kasi kontento sa kanya. Abay, nilalandi kasi ng malandi na yun. O ngayon, ikaw naman yata ang target. Tonya naman, masama ang chismis. Sabi ni Grace, nagbigay daw ng karne ang boss niyo sa Maynila. Gawa nung outstanding performance ng research department ng opisina niyo. Namahagi nga ng blessing yung tao. Ang sabihin mo, nagyayabang siya at sinusubukan kanyang landiin. Ay nako, ano ba yan? Lasang nabulok na yung karne. Iwanan na yata sa kotse yan. Inilagay pa sa freezer. Uy, talaga to. Hindi naman eh. Ang sarap ka oh. Maghahandaan na lang ako para sa event mamayang gabi. Doon na lang makabawi ng kain. Sinira na ng karne na yan ang gana ko sa pananghalian. Isang pasensyosong asawa si Emil. Hindi niya pinapatulan ang init ng ulo ni Tonya kahit ano pang gawing pagbubunganga nito. Sadyang mainggitin kasi si Tonya at kapag inaatake siya ng inggit sa katawan, nagiinit ang ulo. Hanga nga ang pinsan ko na kasambahay nila sa pasensya ng amo niyang lalaki. Tulad ng araw na yon. Extended ang topak ni Tonya kahit nang maghapon na mainit pa rin ang ulo ng amo niyang babae na lalo pang nadagdagan dahil nalaman nito na wala ang kanilang kotse na hilig niyang ipagyabang sa mga kasamahan sa trabaho. Dinig ng pinsan ko ang pagbubunganga ng amo. Oh, nasaan ang kotse? Nagpa-maintenance ako. Bukas lang, andito na yun. Kung bakit ba naman kasi alam mo na nga may event sa office, saka ka pa nagpa-maintenance. May mga importanteng tao ron. Nakaporma ako tapos tricycle lang ang sasakyan natin. Ano ba naman? Ano pang silbi bumili tayo ng mamahaling sasakyan? Pagtatawanan ako ng makakita sa akin sa event eh. Ano namang nakakatawa dun? Normal na yun ang sinasakyan ng mga tao dito. Mabuti pa nga tinatangkilik natin ang transportasyon dito. May kitaan toda. Basta. Kaya nga ako humiling na bumili tayo ng sasakyan para may class naman ako sa tuwing iahatid mo. Tapos ngayon sa tricycle ako bababa? Ay naku, ang cheap ah. Walang katsipan doon. Ay nako, mabuti pa si Cecil na nasa records. Nag-rent ng sasakyan para sa buong gabi. Dahil nasa pagawaan daw ang sasakyan nila at nabunggo. Samantalang ako, may mango farm ang asawa, hindi man lang makarent kahit maliit na sasakyan.
Hindi naman Cecil ang pangalan mo eh. He, wag mo nga akong paandaran ha. Ito at ang init-init ang ulo ko dahil sa kagagawan mo. Kahit nang makalabas na ang mga ito ng kanilang pag-aari na Mango Farm, dinig pa rin ang pagtalak ni Tonya. Ilan sa mga kapitbahay nilang napasilip sa kanilang mga bintana sa lakas ng boses nito. Ayon sa pinsan ko, kung siyang nasa kalagayan ni Emil, malamang ay iniwan na niya ang asawa na mag-isang lumakad sa event. Kaya nga sabi ko sa'yo, di ba? Dalawahin natin ang bili ng sasakyan. Kita mo nga yung jowa ni April, na kontraktual namin sa Maynila. Abe, never na nakitang nag-commute yun mula nang magkaroon siya ng jowa. Naalala mo na naman yung kasamahan mo sa Maynila. Bay, totoo naman. Yung jowa nun, BPO din kagaya mo. Pero dalawa ang bili ng sasakyan. Walang araw na hindi niya hatid sundo yung bruha na yun. Nakakondo pa yun ha. FYI, hindi yun degree holder na kagaya mo. Pero, bongga yung buhay. Wala namang matataniman ng puno ng mangga sa condo unit. He, malapit na ako mapikon sa pagiging pilosopo mo ha. Ang kuri-kuripot mo kasi. Hindi mo pa kasi dinalawa yung sasakyan. Wala naman tayong masyadong paggagamitan ng sasakyan. Kalabisan yun. Kalabisan. Pero nakakatatlong bili ka ng truck para sa farm. Para sa negosyo yun. Kuya Emil, Ate Tonya, saan pong punta nyo? Sa Timbuktu. Sakto. Oo, dun nga. Baka pwedeng isabay ko na kayo? Hindi na. Baka may surot pa dyan. Ang akala ng pinsan ko mag-isa nang pupunta sa event ang amo niyang babae at babalik na sila ng amo niyang lalaki sa farm. Pero sumunod pa rin si Emil sa asawa. Siyempre, bumuntot din ang pinsan ko. Hindi naman kasi siya sinabihang umuwi. Paglapit nila sa kung nasaan si Tonya, inabutan nila na may kausap ito sa cellphone. Oo, dun nga. Ano? Pwede ko na ba mahiram? Talaga? Ay, salamat naman. Hayaan mo. Nakakainin ko ang driver mo, ha? Ako na rin ang magbabayad ng daily niya ngayon. Pa-full tank ko na din ang van mo. Naku, salamat talaga ng marami, ha? Oo, sige. 3,500 para sa buong gabi? Ay, okay na okay. Gawin ko ng 4K, ha? Para naman makaulit pa ako sa'yo. Sige. Papunta na kami. Thank you. Sino naman yung kausap mo? Ayon, si Josie yun. May car rental kasi sila. Nirent ko ang isa sa mga van nila. Nag-rent ka ng van? O ano naman, mahalaga maging presentable lalo at may okasyon. Hindi available ang sasakyan natin di mag-rent. Bakit hindi mo na lang tinanggap ang alok ni Grace? Tinuya mo pa si Grace, uupa ka din naman pala ng sasakyan. Nagmabuting loob na nga yung tao, tinanggihan mo. Nakakahiya kay Lolo Miguel. Mamaya, kapag nakarating doon sa matanda, isipin nun, binabastos natin ang apo niya. Halata naman ipinagmamalaki niya yung sasakyan niya. If I know, hinuhulugan pa rin naman yun. Oh, ayan. Di mas maganda ang dala kong sasakyan. Van pa. Hindi naman pasiklaban ng event nyo. Umiral na naman yung pagiging inggitera mo eh. Lubog na ang araw nang sapitin ni Emil at Tonya ang venue. Isa yung outdoor event na dinaos sa isang malawak na lote. Inayusan at inilawan. Ayon sa isang kakilala ng pinsan kong nasa event, akala mo'y si Tonya ang nagpondo ng kasiyahan. Panay beso at bati kung kani-kanino. Hindi naglaon at nagpaalam si Tonya sa asawa na pupunta muna sa palikuran para mag-retouch. Ngunit mga ilang sandali pa, ay binulabog ang lugar ng matinis na tili ni Tonya na nananakbo mula sa palikuran. Tonya, ano nangyari? Inatake ako ng malaking baboy. Baboy? Sa palikuran? Hindi ko rin maintindihan. Nasa loob ako ng cubicle.
may bumubunggo sa pinto. Nang silipin ko, isang malaking itim na baboy na naglalaway at may malalaking pangil lang nandun. Nasaan ang baboy? Ay, hindi ko na alam. Basta matapos ko saksakin ng maliit na pocket knife na bigay mo, nanakbo saka nasaktan yata. Dalhin mo na kaya natin sa ospital si Ate Tonya. Mukhang may sugat din siya sa parteng tagiliran. Mas mainam na ma-disinfect agad yan at maturukan ng anti-tetanus at iba pang nararapat na gamot. Oo nga no, tayo na Tonya. Nagmamabuting loob na si Grace. Huwag na natin patagalin yan, baka mamagay ang sugat mo. Mahingi rin akong van. Tawagin mo yung driver at nang mayahatid ako sa ospital. Magbabayad tayo ng mahal kapag naduguan ng interior ng sasakyan. Tsaka matatagalan bago tayo makaalis. Hahanapin ko pa yung driver eh. Napainom yata si Kuya Driver eh. Grace, makisuyo na ako. Nakakayaman pero bayaran ko na lang ang pa-cleaning ng upholstery mo. Naku, wala yun Kuya Emil. Ang mahalaga ay maggamot agad si Ate Tonya. Sige, napilit ka eh. Siguro nakikisama talaga si Grace. Kasi ayon sa pinsan ko, sa parehong opisina nagtatrabaho sina Grace at si Tonya. Nasa research department si Grace at admin staff naman si Tonya. 1 taon nang nakadestino si Tonya sa naturang opisina nang ipadala ng Manila office si Grace sa Guimaras Regional Office bilang researcher. Ang pangyayari sa ospital ay binalita sa pinsan ko ng kasambahay ni na Grace na si Lenlen. Sanggang dikit kasi silang dalawa at saktong may pinsan na nurse on duty si Lenlen sa ER ng gabing yon. Pinalabas muna ako. Dinadaluhan na ng mga nurses ang sugat niya at may doktor na din na tumitingin sa kanya. Kumusta daw si Ate Tonya? Ayun, kailangan daw tahin ng sugat niya sa binte eh. Pero yung sa braso niya, i-disinfect lang naman. Hindi naman daw malalim ang sugat niya sa tagiliran. Pero grabe ang dugo. Dahil daw sa nagpapanik si Tonya. Pero hindi naman daw masyadong seryoso. Mabuti na lang at hindi masyadong bumaon ng ngipin ng baboy na sinasabi niya. Mabuti naman kung ganun. Grace, pasensya ka na sa kagaspangan ng ugali ng asawa ko ha. Okay lang naman. May mga tao talagang may kasungitan. Salamat ha. Hindi mo natiis si Mrs. kahit pangit ang pakita niya sa'yo. Ano nga ba yung sinasabi sa English? I have no beef with her. Ganon. Pero kahit pa anong ganda ng pakita ni Grace, nag-aalala pa rin si Emil sa maaaring maging epekto nito sa magandang samahan nila ng mabuting matanda na si Lolo Miguel. Kaya naman, nang mabuti-buti na ang pakiramdam ni Tonya at nakapasok na ito sa opisina, dinalaw ni Emil ang matandang lalaki. Napadalaw ka, Emil. Naalala ko kasi na medyo matagal-tagal na din tayong hindi nakakapagkwentuhan. Siya nga ano. Pasok ka at nang makarami tayo. Ang totoo po niyan, Lolo Miguel, naparito ako para na rin ihingi ng paumanhin ng kagaspangan ng ugali ni Tonya sa apo niyo. Dahil diniretso mo na ako, dediretsuhin na rin kita. Hindi maganda ang inuugali ng asawa mo. Si Grace, mapagpasensya siya. At ganun din naman ako. Pero ang ibang tao, ewan ko na lang. Kaya nga po eh. Nandito po ako para humingi ng paumanhin. O ba't ikaw? Hindi naman ikaw ang nambastos kay Grace, kundi ang asawa mo. Wala ba siyang bibig na sarili? Medyo mahirap po para kay Tonya ang umunawa ng mga ganitong bagay. Ito'y akin lang naman. Baka mamaya masanay ang asawa mo na lagi siyang pinapalampas ng mga niyayabangan niya o kaya yung mga pinagsasalitaan niya ng di maganda. Kapag yung asawa mo nakakuha ng katapat, ewan ko na lang. Yan nga din po ang sinasabi ko sa kanya eh. Baka mamaya niyan magaya ka sa kaibigan mo. Kakatanggol dyan kay Tonya. Siya ang napahamak. Ayon sa pinsan ko, parehas na pangalawang asawa na ni Tonya at Emil ang isa't isa.
Kaibigan ni Tonya ang asawa ni Emil at kaibigan naman ni Emil ang asawa ni Tonya. Namatay ang asawa ni Emil sa panganganak at hindi din nabuhay ang anak nila. Samantalang si Tonya ay nabiyuda dahil sa away na siya ang sangkot. Nang parehas mawala ng asawa, silang dalawang nagdamayan at kalaunan ay nagpakasal. Huwag naman po sana. Oo, wag nga. Sayang ka kung mapapatay ka ng dahil lang sa away na kasalanan ng asawa mo. Wala po akong may kontra sa sinasabi niyo, Lolo Miguel. Pero hindi naman po ako nagkukulang ng paalala sa kanya. Tanging himala na lang yata ang magpapabago sa kanya. Sayang kay gandang babae. Ngunit ang sama ng ugali. Ito nga pala, Lolo Miguel, oh. Nagkatay ng baboy sina Elma. Bumili ako ng ilang kilo at inadobo ko na rin. Hindi ko kayo nabigyan ng pork tapa last time mula dun sa bigay na karne ni Grace. Okay lang ho ba kayo? Oo, nasamid lang ako. Aba, makakamatay ng aswang yung adobo mo. Unang subo pa lang, magiging abo na agad. Ano po? Hindi ba't ang mga aswang ay takot sa asin, bawang at iba pang pangontra? Naliligo sa bawang ang adobo mo. Huwag mo sabihin na holy water pa ang ginamit mo na pantubig dyan. Hindi naman po. Pero hindi po ba kayo kumakain ng adobo na maraming bawang? Dapat pala nagtanong muna ako. Pasensya na po kayo, Lolo Miguel. Ano bang pasensya ang sinasabi mo? Okay lang yan. Ang mahalaga ay naaalala mo ako. Sapat na yon. Len! Pakikuha mo nga itong adobo ni Emil. Mauna na din ho ako, Lolo Miguel. Baka nasa bahay na si Tony. Ikumusta mo na lang ako sa kanya. Sige po, makakarating po. Dumating ang among lalaki ng pinsan ko na sinundan naman ang pagdating ng amo niyang babae. Ayon sa kanya, ligayang-ligaya ito at tila ba may magandang nangyari sa ospital. Bagay na bihira, lalo at galing sa opisina si Tonya. Matapos maghapunan, nagyaya si Emil na magpahangin sa ilalim ng pinakamalapit na punong mangga sa bahay nila. Bilog na ng buwan at malinaw ang kalangitan. Tanaw ang mga bituin. Mukhang masaya ka. Bihira yan. Lagi naman akong masaya. Mga inggit lang sa akin na nagpapapangit ng araw ko. Oo naman, pero ngayon, parang iba eh. Ay nako, hindi lang ako mukhang masaya. Masaya talaga ako. Anong meron? Ako ang napiling mag-spearhead ng isang project ng opisina. Nabigyan na ako ng special order ng unit head namin. Maganda yan. Maganda talaga. Kasi napamukaan ko si Grace. Kala niya ha. Bakit? Anong ginawa mo? Wala naman. Napatunayan lang ng opisina na hindi siya maaasahan. Alam mo naman ang mga boss, kapag sumabit ka ng isang beses, gaano man ang galing mong sumipsip, bibitawan ka ng mga yan. Nanabutahe ka ba ng tao? Anong nananabotahe ka dyan? Ginawa ko lang naman ang trabaho na hindi niya nagawa. Abay natural, makikita ng mga boss kung gaano ako ka-competent. Hindi ka pa ba natuto sa gulong ginawa mo sa Maynila, ha? Kaya ka nga itinapon dito sa gimaras ng opisina nyo dahil sa kasalanan mo. Anong kasalanan ko dun? Pinagtulungan ako. Nagkaisa ang mga inggit sa akin. Tapos yung bobo naman naming boss, pinaniwalaan sila. Mabuti pa ayusin mo yan at lumaban ka ng patas. Hoy, patas akong lumaban. Sadyang mabagal lang sila. Puro kontra ka eh. Ako yung asawa mo. Ay nako, diyan ka na nga. Papasok na ako sa loob. Naiwang nakatingala sa kalangitan ng among lalaki ng pinsan ko. Samantalang si Tonya ay umuna na papasok ng bahay nila. Ngunit hindi pa nagtatagal na umalis si Tonya sa tabi ni Emil. Pumunit sa katahimikan ng gabi ang tili ni Tonya. Emil! Emil!
Bakit? Ano nangyari? May nakita akong malaking figura dito eh. Itim na itim ang katawan. Tapos may mahaba at puting buhok. Malapadal sa tigas yung katawan. Kaya nung pabunggo ko agad ako natumba. Malaki? Wala naman akong nakita o nakasalubong nang takbuhin kita. Meron eh. Kitang-kita ko. Nilisian pa nga ako. Hayaan mo, bukas na bukas rin. Ipapacheck ko sa mga tauhan natin ang buong farm. Pati na rin yung mga bakod natin. Pero nang tingnan ng mga tauhan ng farm ang bakod ay wala namang nasira dito. Wala ni bakas ng sinabi ni Tonya na figura o kung anumang nilalang yon. Dahil walang nakita, ipinagpalagay na lang ni Emil na nagulat lang kaya nagkamali ng tingin si Tonya. Naging normal ang sitwasyon sa Mango Farm hanggang sa maulit ang pagpapakita ng itim na nilalang sa among babae ng pinsan ko. Isang beses, ginabi si Tonya sa opisina gawa ng bagong project na handle niya. Tumawag siya sa bahay at nagpasundo kay Emil. Dahil gabi na noon, nagbitbit ng kasama sa sasakyan si Emil at ang pinsan ko ang nahagip niya. Nang pabalik na sila sa bahay nila sa Mango Farm, Gusto mo bang mag-drive-thru na lang tayo para sa hapunan? Ay sige. Nang maiba naman ang pagkain. Reward ko na rin sa sarili ko sa pagtatrabaho ko ng maayos. pagdating nila sa kainan, nakita nilang masyadong mahaba ang queue sa drive-thru. Subalit ang linya sa loob ng fast food ay medyo mas mabilis ang galaw kaya naman nagpa siya na lang bumaba si Emil ng sasakyan at pumasok sa loob para mag-take out. Pumarada sila sa hindi masyadong maliwanag na parte ng parking lot dahil dumaing si Tonya na medyo binevertigo siya. Ang pinsan ko naman ay sinama ni Emil sa loob para makatulong sa pagdadala ng take-out nila at nang bumalik sila sa sasakyan, nadatnan nilang nasa sahig ng sasakyan si Tonya. Sapo niya ang kanyang ulo ng parehas na kamay habang nakaluhod at nag-iiyak. Naghalo na ang luha at uhog sa maganda nitong mukha. Oh, ano nangyari sa'yo? Emil, yung nilalang na nakita ko sa farm natin nung gabi. Nandito. Sinundan ako. Ha? Nandito yung nilalang. Idinikit niya ang mukha niya sa bintana ng kotse. Tapos, inuga yung sasakyan natin. Nang magtitiin na ako, dinig na dinig ko ang halakak ng nilalang na yon. Pero wala naman kaming inabutan nitong si Elma. Abi natural umalis na. Iniisip ko siguro na nababaliw na ako, no? Tonya, wala akong iniisip na ganyan. Inaalala lang kita. Baka naman hindi mo na malaya na nakatulog ka. Mulat na mulat ako. Ayan pa nga, oh. Ang kurot sa braso ko. Dahil iniisip ko rin kanina na baka binabangungot lang ako. Kaya kinurot ko yung sarili ko. Nang kumalma na si Tonya, nagpa siya na silang umuwi. Dahil sa naranasang takot, nagdiretso na rin ang vertigo ni Tonya. Hindi na ito nakakain pa ng hapunan. Mag-isang kumain si Emil ng hapunan. Ang ibang pagkain ay iniutos kay Elma na ipamudmod sa mga tauhan na gising pa. Bandang hating gabi, nasa living room area pa rin si Emil. Nakita ni Elma ito na biglang umakyat papunta sa kwarto at nagsabing kung may anong kaluskos siyang marinig, ay kaagad na ipagbigay alam sa kanilang mag-asawa. Ngunit nang buksan ni Emil ang pinto, ay nagsisigaw ito nang makita ang isang itim na nilalang na may puting mahabang buhok at nakakapit sa kisame. Nakangisi. Yung nilalang! Tonya, gumising ka! Ano ba yun? Bakit? Emil? Ang nilalang! Ang nilalang nandito! Ang sinasabing itim na nilalang ni Tonya na hindi naman niya nakikita ay hayon at nasa harapan na nila. Maitim. Animoy gawa sa dilim ng gabi ang balat, habang ang pagkaputi ng buhok nito ay maihahalin tulad sa puti ng bilog na buwan.
Subalit agad ding nawala ang nilalang. Animoy, mga namalikmata lamang sila. Tanging ang pilas na kortina na nakasabit sa bintana ng kwarto ni na Emil at Tonya ang patunay na may dumaan nga ron. Ano, naniniwala ka na ba sa akin ngayon? Anong nilalang yun? Hindi ko alam. Aswang siguro. Nagdadalang tao ka ba? Parehas na tayo nasa 40 ang edad. At matagal na rin akong naalisan ng matres. Hindi kaya may ginalit ka na tao? Baka may aswang sa mga kasamahan mo sa trabaho ang nagalit sa ginawa mo sa kanya. Heh, wala akong ginagawa para kagalitan. Marami ang inggit sa akin. Mga ganong uri lang ng tao ang magagalit sa akin. Mga inggit na pikit. Dahil batid na ni Emil na hindi na nila mahahabol pa ang naturang nilalang, kahit pa gisingin niya ang mga tauhan para ipahanap ito, nakisuyo na lang ito sa pinsan ko na isara ng maigi ang mga bintana sa second floor ng bahay. Partikular na sa kwarto nila ni Tonya. Matapos noon ay pinabalik na niya sa servants' quarters para makapagpahinga. Kinabukasan bandang hapon ay dinalaw ni Lolo Miguel si Emil sa Mango Farm. Lolo Miguel, napadayo po kayo dito sa amin. Baka sabi ka ng dayo. Aba, parang kay layo ng ating mga lupa sa isa't isa. Gayong magkakatabi lang tayo. Mabibilang po kasi sa daliri na kayong dumadalaw sa akin. Ano pong sadya nyo? Makikipagkwentuhan sana. At makikipaglaro sa'yo. Yun lang po ba? Sige po, ano po bang dala nyo ngayon? Hindi po ako magaling sa mahjong ha. Kita nyo naman, lagi nyo akong talo nung naglaro tayo minsan sa inyo. Huwag ka magalala. Tong its o pusoy lang tayo. Playing cards lang ang dala ko. Nagkasundo si Lolo Miguel at Emil na sa kubo na lang sa gitna ng mango farm ni Emil sila maglaro. Maganda ang simoy ng hangin doon at tanaw ang kabuuan ng farm. Hindi rin masyadong mainit. Eksakto para sa mga taong gusto lang maglibang at mag-usap ng walang abala masyado. Nasa malapit lang ang pinsan ko na si Elma at nagwawalis nang marinig niya na biglang nangumusta si Lolo Miguel tungkol sa nangyari kagabi. Kumusta naman kayo kagabi? Bakit nyo po naitanong? Balita ko'y pinasok daw kayo ng kung ano. Kanino nyo naman po narinig yan? Yung kasambahay nyo na si Elma ay kakwentuhan si Lenlen na siya naming kasambahay. Narinig namin ni Grace ang kwentuhan ng dalawa. Kaya nagdesisyon ako na dumayo at matanong ka. Ganun po ba? Opo, Lolo Miguel. May pumasok nga po sa bahay kagabi. Natakot nga po kaming pareho ni Tony. Pero bigla din naman pong nawala. Parang nagpakita lang talaga. Baka aswang. Naniniwala po ba kayo sa aswang? Sa ganitong pook, hindi ka ba maniniwala sa aswang? Sa mga comics at pelikula ko lang nakikita ang ganun at nababasa sa storya. Sadyang mayaman ang imahinasyon ng tao, no? Iniwan na ni Elma ang dalawa at gumawa na siya sa loob ng bahay. Bumalik lang siya sa kubo mga bandang 5:00 dahil ipinagtaka niya na wala pang usok siyang naaamoy. Gayong sa ganoong oras kung magpausok ng mga punong mangga ang kanyang amo na lalaki. Paglapit niya sa kubo, inabutan niya na nagtapos na ang mga ito sa paglalaro. Nako, napasarap po yata tayo masyado. Magpapausok pa nga po pala ako ng mangga. Naniniwala ka pa rin pala sa ganyang kaugalian. Ang pausukan ng puno para mas mabilis mamulaklak. Wala naman pong mawawala, Lolo Miguel. Minsan kahit nakapagtapos ka pa ng kurso, iba pa din ang matandang kaugalian. Nakaw! Huwag mong ipaparinig yan doon sa aking apo na si Grace. Dedebatihan ka noon at pauulanan sa mga batas sa pagsusunog. Kahit pa wala namang kasamang plastic.
Namataan ni Emil na nasa malapit lang ang pinsan ko kaya kinatulong niya ito sa pagpapausok. Abala sa pagwawalis ng mga dahon si Elma nang bigla na lang may narinig siyang ungol. Tatila ba? Mabangis na hayop. Nang lumigid siya ng paningin, nanlamig ang kanyang buong katawan. Isang malaking baboy na itim na may nanlilisik na mga mata at naglalakihang pangil ang papalapit sa kanyang among si Emil. Napansin din ito ng kanyang amo at iwinasiwas nito ang hawak na walis tingting. Ha! Alis! Shoo! Dun! Aba, sinabi nang umalis ka eh. Bago ko talitsurin dyan. Alis! Emil, hatawin mo ng walis tingting yan. Isa yung awok. Pinangilabutan ng husto ang pinsan ko nang marinig niyang sinabi ni Lolo Miguel. Ang awok ay isang uri ng aswang na ang kinakain ay laman loob ng tao. Delikado na maging hapunan ng amo niyang lalaki at pwede din siyang madamay. Hiniling ng pinsan ko na sana'y may dumating na tulong pero naalala niyang nasa biyahe nga pala ang mga tauhan dahil naghahatid ng mga inani na mangga. Inalala din niya na may matanda pang dumagdag sa problema nila. Ano ba kasi ang magagawa ng isang matanda laban sa aswang na awok? Pero ang inakala ng pinsan ko na dagdag problema ay siyang magliligtas din sa kanila. Lolo Miguel, umalis na po kayo tumawag ng tulong. Hindi po natin kayang baboy na to. Huwag ka mag-alala, Emil. Kagaya ng awok na ito na hindi karaniwang baboy. Ako man ay hindi karaniwang matanda. Lolo Miguel? Nakita ng pinsan ko kung paano nagbagong anyo sa harap ni Emil ang matanda na kung tawagin nila ay Lolo Miguel. Naging malauling ang balat nito at nagkaroon ito ng mahaba at puting buhok. Kamukha yun ang nakita nilang nilalang sa loob ng kwarto nila noong nakaraang gabi. Sa isang kisap mata, nawala ito at namalaya na lamang niya na naalis ng pagkakakubabaw ng awok sa kanyang among lalaki. Hindi nagtagal nakita niyang natumbang naturang awok na wala ng buhay at wakwak ang gitnang katawan nito. Animoy, kinatay. Ang amo niyang si Emil ay hindi makapaniwala. Lolo Miguel, aswang po kayo? Aswang! Aswang! Siyempre dahil nanakbo ang among lalaki, ay ganoon na rin ang ginawa ng aking pinsan. Sabi niya, hindi mawala ang nginig sa kanyang laman. Tinawagan niya si Lenlen at ikinuwento ang buong detalye. Ang tanging sinabi sa kanya nito ay huwag niyang idadaldal sa iba ang nakita niya, kung hindi ay siguradong hahantingin siya ni Lolo Miguel. Bandang 8:00 ng gabi nang makauwi si Tonya, nakisabay ito sa van noong si Josie. Nag-init ang ulo nito nang marinig na nagyayaya ng bumalik ng Maynila si Emil. Mula sa servants' quarters na nasa loob lang din ng bahay ay dinig nilang pagtatalak ng babae nilang amo. Anong balak mo dito sa farm? Itambak? Mayaman ba tayo para gawin yon, ha? Ibibenta ko. Bibili na lang ako ng maliit na kondo o kaya lupat bahay sa may Pako. O kaya kahit sa parteng Laguna. Siguro sa may San Pedro. Nababaliw ka na ba? Dito ako nagtatrabaho. Anong gusto mo? Mag-resign ako? Pwede naman, hindi ba? Ako na lang ang bubuhay sa atin. Madali naman makakuha ng trabaho ang BPO na kagaya ko. Ay nababaliw ka na nga. Walang security of tenure ang mga BPO. Ilang beses ka na ngang nakaranas ng endo, di ba? Tapos ngayon, titira ka ng madaling makakuha ng trabaho? Wala sa pangarap ko ang magutom at mangutang, ano? Umayos ka nga. Pansin ng pinsan ko na hindi nadalaw sa kabilang bahay si Emil. Malimit din itong nasa mango farm. Minsan, napansin daw niya itong nakatulala. Di na may malalim na iniisip. Mga ilang linggo na gano'n ang sitwasyon hanggang isang araw, matapos makapananghalian,
Niyaya ni Emil si Elma na samahan siya kina Lolo Miguel. Ayaw man ng pinsan ko, wala siyang nagawa kundi ang sumama. Baka mamaya tanggalin siya sa trabaho ng amo niya. At ang dinatnan nila doon ay si Grace na nagdidilig ng mga halaman. Kuya Emil, napadalo ka? Oo, si Lolo Miguel nandyan ba? Kanina pa umalis si Lolo. Pero sa tingin ko, pabalik na din yun. Pasok na muna kayo ni Elma kung gusto niyo siyang hintayin. Sige. Huwag kang mag-alala. Hindi kita kakainin. Tirik na tirik ang araw, oh. Hindi pagkain sa aming mga aswang ang kaibigan. Baka si Elma pakainin ko. At biro lang din yon. Baka magtampo ang aming si Lenlen. Alam din ni Lenlen? Oo naman. Matagal na sa amin ang batang yan eh. Siguro mga 15 pa lang ay kasama na namin siya. Ligtas yung si Elma niyo hanggat hindi niya sinisira ang pangako niya na hindi niya idadaldal nakita niya noong gabing yun sa mango farm niyo. Babalik na lang kaya ako. Bakit pa? Andito ka na. Lolo Miguel. Tumuloy na kayo sa loob at nang magkausap tayo. Pakiramdam ng pinsan ko, nasa lalamunan niya ang puso niya. At parang dinig din niya ang kabog ng puso ni Emil. Pero sabi din niya, baka guni-guni lang niya at talagang kabog lang ng puso niya ang naririnig niya ng mga sandaling yon. Pasensya ka na sa akin, Lolo Miguel. Ngayon lang ako nakapunta. Nasorpresa nga ako ng bahagya. Inaasahan ko na mas matagal pa bago mo ko ulit kibuin. O baka tuluyan ka nang umiwas. Sino nga bang hindi? Aamin po ako na natakot talaga ako. Kahit kailan po kasi hindi ko inisip na isa kayong aswang. Sadyang itinatago namin ni Grace ang aming pagiging aswang. Natutunan na din namin makibagay sa makabagong panahon kahit papano. Ipapakisuyo ko din sana sa'yo na itago mo din ang aming lihim. Siyempre, inaasahan ko na ganun din ang gagawin ng Elma ninyo. Aswang din po si Grace? Oo, Paano ho kayo kumakain? Wala namang nababalita na kakaiba dito sa atin sa Jordan. ano bang alam mo sa aswang? Hindi ka naman naniniwala sa aswang, hindi ba? Noon, oo. Ngayong kaharap ko na kayo, hindi ko na alam kung ano pa ang dapat kong paniwalaan. Sadya talagang may mga bagay na dapat nananatiling hindi alam ng madla at hayaan silang manghula. Lolo Miguel, kung hindi niyo mamasamain, ano pong uri kayo ng aswang? Mga gabunan kami ng aking apo, Emil. Mga gabunan na pinili ang magsumikap mabuhay ng normal sa mundo ng mga tao. Hindi naman kami magulo. Maliban na lang kung may sumusubok na makihati sa aming teritoryo. O di kaya ay ilalagay sa panganib ang aming buhay. Nabanggit ni Lolo Miguel kay Emil na may ilan sa mga kamag-anak nilang aswang ang hindi payag sa pinili nilang paraan ng pamumuhay ni Grace. Dahil marami pa rin sa kanila ang gustong mamuhay ng nakatago at tahimik. Ganoon din naman sila ng apo niya pero sinisikap na maging normal kaya pinili na mamuhay na napapaligiran ng mga normal na tao. Ang sabi, mga hindi daw pala kaibigan ng mga aswang. Mailap sa tao. Totoo, Bakit po para namang hindi? kasi malapit ako sa iyo, ganun ba? Opo, Sensitibo din kami sa tao. Matalas ang aming pakiramdam. Huwag namang ikalalaki ng ulo mo pero magaan ang pakiramdam ko sa iyo. ganun din po ako sa inyo, Lolo Miguel. Salamat naman kung ganon. Sana ay huwag mong sisirain ang aming tiwala. Kami mga aswang, hindi maganda na nagagalit. Asahan mo, Lolo Miguel, hindi ako sumisira sa kaibigan. Pero sana ipagpatawad niyo po na pinangunahan ako ng takot. Hindi ako agad nakapagpasalamat sa pagliligtas niyo sa akin. Nauunawaan kita, Emil. Huwag kang mag-alala. Salamat po. Paano? Uwi na po ako. Sige. Elma,
Hindi kayo nagkakwentuhan ng aming si Lenlen. Hayaan mo at padadayuhin ko siya minsan kina Emil at nang makarami kayong dalawa. Gusto sanang sabihin ng pinsan ko na wag na. Mas mabuting manatili na lang siya na malayo sa kanila. Pero naisip niya na baka magalit at kainin silang mag-amo. Paalis na sila nang biglang magsalitang muli si Lolo Miguel. Siya nga pala, Emil. Po, Ang mga gabunan na nakita nyo nitong nakaraan ay kaming dalawa ni Grace. ha? Sino po sa inyo nasa kwarto namin kung ganun? Si Grace. Ako naman ang nabangga ng misis mo noong nakaraang bilog ng buwan. At ako din ang gumulo sa kanya sa parking lot noon. Hindi ko alam kung tatawa o magagalit ako sa sinabi nyo. Talaga po sigurong sobra na ang galit nyo kay Tonya, no? Para gawin nyo yun. Hindi pa naman. Inuuga-uga lang namin siya. Medyo nagiging problema na din kasi ang inggit sa katawan ng asawa mo. Nauunawaan ko po. Pero hindi ko din masabi na sang-ayon ako sa ginagawa nyo. Yung awok na umatake sa'yo ay isa sa kasamahan sa trabaho ng asawa mo. Balita ko, sobra daw ang galit sa asawa mo dahil napahamak sa trabaho. Bakit daw po? Ano daw pong ginawa ni Tonya? Naikwento sa akin ni Grace na narinig daw niyang nag-aaway ang asawa mo at ang tao na yon. May inipit daw na mahalagang papeles ang asawa mo na pag-aari nung isa, kaya sumabit sa boss. Alma daw ang pangalan. Naku po. Alam kong mahal mo ang asawa mo, pero sana hanggat hindi pa huli ang lahat para sa kanya, mapagbago mo siya ng ugali. Sisikapin ko po, Lolo Miguel. At sana naman makapagtimpi pa din kayo sa kanya. Siguro talagang gusto ni Lolo Miguel na manatili ang pagkakaibigan nila ni Emil. Kung kaya't nakuha nito na magturo ng mga pangontra sa kanilang maglolo na maaari ring ipanlaban sa ibang aswang. Naisip ng pinsan ko noon na isa sigurong paraan yun ng pagsasabi ni Lolo Miguel na may hangganan ang pasensya nila ng kanyang apo. Mas mainam nang maghanda si Emil kapag dumating ang araw na magkakalaban talaga sila. Pagdating nila sa bahay, palihim na dumakot ng asin ang pinsan ko at kumuha din siya ng ilang ulo ng bawang para ibudbud sa bintana na malapit sa kanyang higaan. Si Emil naman ay nilabas ang ilang sako ng asin sa kanilang taguan at nagumpisang lagyan ang paligid ng bahay sa labas. Ito ang inabutang eksena ni Tonya. At anong ginagawa mo? Bakit mo pinapaligiran ng asin ang paligid ng bahay? Pumasok ko na lang sa loob, pwede ba? Ako pa ang pagsusungitan mo, ha? Huwag kaya kitang kibuin dyan. Bahala ka nga. Kung alam lang sana ni Tonya ang nangyayari, marahil ay hindi niya pagsasalitaan ng ganoon ang asawa. Napailing na lang ang pinsan ko sa inasal ng amo niyang babae. Ayun sila at nanginginig na sa takot gawa ng mga kapitbahay nilang aswang. Pero ayun si Tonya at walang kaalam-alam. Nagawa pa niyang kumprontahin habang naghahapunan si Emil. Bagay na muntik na raw magtula kay Elma na sabihin sa kanya ang tungkol kina Lolo Miguel at Grace. Kung hindi nga lang siya binalaan ni Lenlen na manahimik. Ano ba ang pumasok sa kokote mo at pinaligiran mo ng asin ang paligid ng bahay? Oh, ang mga bintahan na may asin din. Ang pinto meron din. Paging yung kwarto, hindi mo din pinalampas? Ang bihira. Nagsabit ka pa ng bawang. Proteksyon yun para sa'yo. Proteksyon? Proteksyon para sa akin? Talaga bang may salte ka na, ha? Ano naman at proteksyon ko ang sangkot, aber? Tonya, yung baboy na umatake sa'yo, hindi yun basta baboy. Awok yun. Mukhang maliban kay Grace, may ginawan ka ng masama na ibang tao sa opisina nyo. Hindi ka siguro mapagpasensyahan kaya binalak kang kainin. Anong ginawang masama? Wala akong ginaganon. At anong awok ang sinasabi mo dyan, ha?
Uri ng aswang yun na nagiging baboy sa gabi. Kumakain ng laman loob ng tao. Hoy, hindi ka nakakatawa ha? At kailan ka pa naniwala sa mga aswang-aswang na yan? Dito lang. Nang ako mismo nakasaksi ng tunay na aswang dito sa mango farm natin. Yung nakita natin sa kwarto? Gunugin nila siguro natin parehas yun. Marahil ay parehas tayong pagod. Naturingan kang degree holder, BS Agriculture pa. Pero nagpapaniwala ka sa aswang. Ay naku, sayang yung utak mo ha, ibenta mo na lang. Kung ang pinsan ko nga na nakikinig lang na asar sa amo niyang babae, ano pa kaya ang tumatakbo sa isipan ng amo niyang lalaki na nilait, gayong nag-aalala lamang ito sa kaligtasan ng asawa. Hindi na nagtaka ang pinsan ko kung may mga tao na gusto lang kitlin ang buhay ni Tonya. Ayon sa pinsan ko, kung aswang din siya, marahil ay nilapa na rin niya ang babae. Pero bilib siya sa pasensya ni Emil kahit pa nilait ito ni Tonya. Nakuha pa nitong naabutan nito ng pangontra sa aswang. Siya nga pala. Ito, para sa'yo. Ano tong mga to? Pangontra sa aswang. Amulet coin at holy water yan. Sira ulo ka na talaga. Aanhin ko naman yan. Aswang-aswang ka dyan. Yan kasi, kakatigil mo dito sa mango farm natin kung ano-ano na yung kalokohan na pumapasok dyan sa isip mo. Bumalik ka na lang kaya sa call center at ipamahala itong farm natin sa iba. Kakasira ka ng gabi. Kahit na gano'n ang ugali ni Tonya, patuloy sa pag-aasikaso si Emil sa asawa. Minsan, si Elma ang inuutusan nito na maglagay ng palihim sa handbag ni Tonya ng pangontra aswang. Isang hapon biglang tumawag si Tonya sa bahay, naglalambing na magpasundo. Siyempre si Emil sumunod at sinama ang pinsan ko. Pagdating nila sa opisina, nalaman nila na kaya pala ito nagpapasundo ay dahil bumisita ang ilang taga-Maynila na kaopisina nito doon. Panay ang pagyayabang ng amo niyang babae tungkol sa farm at sa mamahaling sasakyan na pag-aari nila na cash nilang binayaran. Nang pauwi na sila, kakaibang ganda ng mood ni Tonya. Parang masaya ka. Anong meron? Wala naman. Wala naman. Anong wala naman? Pero ang ganda-ganda ng mood mo. Na-promote ka ba? Malay natin. Mas maganda nga sana kung ganun. Pero sa tingin ko, mas maganda ang nangyari. Pasuspense ka naman. Ano nga yun? Mababawasan na ang kinaasaran ko na tao sa opisina. Ha? Ay, una si Alma. Ang impactang yon, nananakot pa na may kalalagyan daw ako. Mukha niya. Ayun, awol. Naawula ang impacta. Hindi na mahagip. Naglayas na yata. Ang pinsan kong nakaupo sa likod ng kotse ay pinanlamigan ng laman. Naalala niya ang pangyayari sa farm kung saan pinatay ni Lolo Miguel ang awok na nagbanta sa buhay ni Emil. Nabanggit din ni Lolo Miguel ang pangalan na yon nang isama siya ni Emil sa pagdalaw sa matanda makalipas ang ilang linggo nang mangyari ang aswangan sa mango farm. May namatay na tao kahit pa aswang yun, tao pa rin yun sa umaga. At ang Tonya na walang kaalam-alam ay ikinasiyang pagkawala noong si Alma. Marahil ay pareho sila ng nararamdaman ng amo niyang lalaki dahil sinita nito si Tonya sa inasal. Hindi mo dapat ipagdiwang kung may nangyari na masama sa ibang tao. Hindi ko naman pinagdiriwang masamang nangyari sa kanya. Ang pinagdiriwang ko ay ang blessings ko. Malas na lang nila. At anong nangyari na masama ka dyan? Ibig mo sabihin, kay Alma, may masamang nangyari? Ganon? Oo. Hindi mo naman alam kung ano nangyari dun sa tao. Malay mo kung napahamak siya. Oo. Huwag mo nga ginaglorify ang babae na yun. If I know, sumama na yun doon sa kung sino mang mas bata sa kanya na kinabit niya. Mahilig sa mas batang lalaki ang Makati na yun eh. Yang ugali mo na yan. Matakot ka nga sa karma. Ay nako, manermon ka na kung gusto mo.
Pero dahil masaya ang mood ko ngayon, sige lang, papakinggan lang kita. Tumalak ka lang ng tumalak hanggang gusto mo. Kagaya ng dati ay nanahimik na lamang si Emil. Hindi na nito'y pinagpatuloy ang pagsasalita sa asawa. Para saan pa? Wala namang balak makinig ang babae. Ilang sandali pa at nakasapit na sila sa mango farm. Ngunit laking gulat nilang lahat nang madat na nila si Grace na nanlilisik ang mata sa galit. Kay Tonya nakatutok ang tingin nito. Ayon sa pinsan ko, pakiramdam niya'y nais nitong kainin ng buhay si Tonya. Sa titig pa lang. Aba, bakit kaya nandito si Grace? Ay, mali ko dyan. Baka magtakip pa sa'yo. Huwag mong ignorahin at baka maglupasay sa lupa. Grace, napadalaw. Tonya! Teka Grace, kumalma ka muna. Pasensya na, Emil. Pero sa pagitan namin to ng asawa mo. Ay nako, bahala ka na nga dyan, Emil. Ayokong sirain ang hapon ko na maganda, ha? Huwag kang duwag. Gagawa ka ng gulo? Harapin mo. Hindi ka na bata para magtago sa anino nitong asawa mo. Kitang-kita ng pinsan ko ang galit sa mga mata ni Grace. Halos hindi na niya makilala ang Grace na kinasanayan niyang masiyahin at hindi nagagalit. Ang mga bagang nito ay nagngangalit at kuyom ang kamao. Parang nagpipigil ng galit na naguumapaw. Nag-alala ang pinsan ko na baka bigla na lang sunggaban nito si Tonya at lapain. Bagay na hindi malayong mangyari dahil papagabi na noon. Pero si Tonya, hindi alintana ang panganib. Nakuha pa nitong manuya. At sino nagtatago sa anino nino? Susugod-sugod ka rito na akala mo katipunera ka, sampalin kaya kita dyan. Ang dumi mong lumaban. Okay nang mainggit ka sa iba na naisin mo na sana ganun ka din. O di kaya ay magsumikap ka sa malinis na paraan para maabot mo ang gusto mo. Pero ang mang-apa ka at magpahamak ka ng tao, yung uri ng inggit na yan, masama yan. At sinong maiingit sa kanino, ha? Ako? Sa'yo? Ha! Ano namang ikakaingit ko sa kagaya mo? Di hamak namang mas maganda ako sa'yo, no? Ganda nga lang yatang meron ka. Ganda, nalilipas din sa oras na tumanda ka o kaya ay kapag namatay ka. Sorry ka. Kukulubot ka na muna bago pa mangyari ang sinasabi mo. Ano ba nangyayari dito? Grace, pwede mo bang ipaliwanag? At bakit yan ang pagpapaliwanagin mo? Natural, pabor sa kanya ang sasabihin niyan. Sinabutahe ako ng asawa mo. Sumabit na naman ako nang dahil sa kanya. Ang sabihin mo, incompetent ka lang. Sinayang mo ang tiwala ng mga boss sa'yo. Ano magagawa ko? Kung mas magaling ako sa'yo, di ba? Sinasabi mo ba na dapat wala na lang akong ginawa at pabayaang sumabit ang opisina para hindi ka mapahamak? Tonya, nakakarami ka na sa akin. Yung ginawa mo na pangiipit ng memorandum na may utos ang main office, pinalampas ko. Inisip ko na baka nakalimutan mo lang talaga. Pero itong ginawa mo ngayon, kalabisan na. Saksi ang pinsan ko sa pag-apaw ng emosyon ni Grace ng hapon na yon. Kahit pa nang dumating si Lenlen at sabihan nito na pinauuwi na ni Lolo Miguel, ay hindi ito nagpaawat. Inilabas nito ang saloobin sa amo niyang babae. Yang inggit, pumapatayan kapag hindi mo pinigilan. Kung hindi man, baka ikaw ang mapatay. Sa mga natatalo na kagaya mo, ang bintang sa nakatalo sa kanila. Inggit. Ayusin mo na lang kasi yung trabaho mo, di ba? Para sa susunod, hindi ka nanunugod. Abi, daig mo pa yung palingkera. Para kang hindi nakapagtapos ng kolehiyo. O baka nga, siguro ang diploma mo galing lang sa rekto. Isang araw, may kalalagyan ka talaga. Pero siguro kahit pa magsisi ka, huli na. Tanging tili mo na lang sa hating gabi ang maririnig at ni walang dadamay sa'yo. Mamamatay ka na mag-isa. Tandaan mo yan. Yung tao na huling nagsabi sa akin ng ganyan, nawala. Hanggang ngayon hinahanap pa ng pamilya. Sige ka,
Baka maalma ka niyan. Sabi ng pinsan ko sa akin, kung siyang nasabihan ng ganon, baka hindi na siya nakatuloy sa bahay at dumiretso na siya sa simbahan para mangumpisal. Agad din siyang hihingi ng tawad sa tao na ginalit niya. Pero sa kasamaang palad, hindi siya si Tonya. Kaya alinman sa naisip ng pinsan ko ay hindi ginawa ng amo niyang babae. Diretso lang itong umuwi na parang wala lang. Bagay na hindi pinalampas ni Emil. Habang nagpapahangin ang mag-asawa sa may labas ng bahay nila, kinumpronta ni Emil si Tonya. Tonya, mag-usap tayo. Kung pagsasabihan mo lang ako tungkol sa issue namin ni Grace, wag na. Kita ko naman nakampi ka sa babaeng yun. Ni hindi mo pinuna na hindi ako ginalang. Baka Tonya, ha? Kala mo magkaedad lang kami? Natural. Galit na galit yung tao sa ginawa mo sa kanya. Pero hindi yung galit niya ang issue dito, kundi ang ginawa mo. Magtigil ka na nga. Bakit ba parang kasalanan ko kapag umaangat ako? At okay lang kung may iba na nagtatagumpay. Angat ba talagang tawag mo dyan? O ang pang-aapak? Masama na nga ang mainggit, masama pa din ang mang-apak ng iba para umangat. Yung sayo, parehas mo pang ginawa. Kakaramahin ka niyan. Emil, ang karma na sinasabi mo ay para lang sa mga walang diskarte sa buhay. Total, hindi naman kita pinapakailaman. Huwag mo na rin akong pakailaman. Hindi naman kita hinihinga ng tulong. Hanggang sa pag-akyat ng hagdanan, dinig sa buong kabahayan ang pagdadabog ni Tonya. Tinakpan na lang ni Emil ng mga palad niyang mukha ni mo'y nagkokontrol ng inis. Ngunit makalipas ang ilang araw, nabigla ang pinsan ko at si Emil nang biglang isang umaga ay magyaya si Tonya na dumalaw kina Lolo Miguel. Ano namang naisipan mo't niyayaya mo ako doon? Naisip ko lang na baka makasira sa samahan niyo ni Lolo Miguel yung hindi namin naging pagkakaunawaan ni Grace. Ganun ba? Bago yan ah. Bakit parang ayaw mong maniwala? Gusto ko rin naman kausapin si Grace para naman magkaayos na kami. Hindi makapaniwala ang pinsan ko. Parang may anghel na sumapi sa amo niyang babae at gustong makipag-ayos. Pero sana hindi na lang siya umasa dahil ayon sa kanya, ibinahagi sa kanya ni Lenlen ang mga naganap sa pagpunta ng mga amo niya kina Lolo Miguel. Mabuti at naisipan mo na humingi ng paumanhin. Bibihirang magalit itong aking si Grace. Pero ito naman ay pusong mamon. Hindi ba, Ineng? Oo naman po. Naayos na din naman ang issue sa office at hindi na ako ibabalik sa Maynila. Kaya may makakasama ka pa din, Lo. Ay, di naman ako humihingi ng sorry, Grace. Ha? Nagkaroon kasi tayo ng konting hindi pagkakaunawaan, hindi ba? Alam kong nadala ka lang ng emosyon mo, Grace, kaya ka napasugod sa amin ng hapon na yon. Ganon? Oo, ganon. Kaya ako nang pumunta dito para ipaalam sa'yo na hindi mo kailangan mag-sorry sa akin. Nauunawaan kita. Nauunawaan? Oo. Dahil kung ako man ang makaranas ng ganon tapos may maikli akong PC, mag-iinit din kaagad ang ulo ko. Hindi naman kasi lahat ng tao may mahabang pasensya at malawak na pangunawa kagaya ko. Ah, ganun pala. Oo, ganon. So, okay na din sa'yo na bumaba kahapon ang suspension mo? Suspension? Suspension? Oo, suspension. Nag-alala nga ako kasi baka akalain mo gawa ko. Iniisip ko kung paano ko magpapaliwanag sa inyo ni Kuya Emil. Anong suspension? Ay, nako. Baka mali kasi ang sumbong ng IT department. Naisangkot nang nagsumbong ang pangalan mo. Anong sangkot? Anong sinasabi mo? Sa kwento ni Lenlen sa pinsan ko, may nagsumbong na taga-IT sa boss ni Tonya. May nakakita na may inuto at binayaran na baguhang IT personnel si Tonya para kopyahin ang proposal ni Grace at pagkatapos ay
burahin ang master file sa mismong laptop ni Grace. Ang mismong ninakaw na proposal ang ipinasa ni Tonya na naging dahilan ng pagsabit ni Grace na siya namang naging basihan ng boss nila para suspindihin si Tonya. Pasensya ka na, Ate Tonya. Hindi ko din kasi alam. Nakita ko na lang na pinoproseso na nila ang disciplinary action mo. Hindi ito maaari. Lalabas lang ako saglit at tatawag. Samahan na kita. Hindi na. Diyan sa may halamanan sa tagiliran ay malakas ang signal ng cellphone. Sige ho. Ayon kay Elma, naiwan ang tatlo sa loob at si Tonya lang ang lumabas. Wala namang ibang napag-usapan ng tatlo. Tahimik lang ang mga ito, hinihintay na makabalik si Tonya sa loob. Wala din namang tumayo para sumilip kung kumusta na si Tonya sa labas habang nakikipag-usap ito sa kung kanino sa cellphone. Kumusta? Anong sabi? Sabi ni Jelay sa admin, nakababa ng araw. Eh ano pang magagawa ko? Sorry, Ate Tonya. Sumubok daw ang ilang kasamahan mo sa unit na makausap ka. Pero hindi ka naman daw makontak. Okay na yon. Okay ka lang ba talaga? Oo. Saka baka ito na rin ang panahon ko para naman mag-shine sa darating na garden show. Aba, ikaw pala ay interesado din sa mga halaman. May inaalagaan na orchids tong si Tanya. Si Lolo din. Sa edad niyang yan, plantito yan. Local champion natin siya dito sa Jordan. Malimit ko na nga naririnig ang pangalan ni Lolo Miguel sa mga maghahalaman sa opisini. Ay siya, di magkikita tayo sa garden show. Baka hindi. Bakit naman? Papayagan naman kita. Baka si Lolo Miguel ang hindi available. Naku, si Lolo pa? Laging available yan. Never nakamiss yan. Baka gusto niyong silipin muna ang aking mga halaman. Wag na ho. Pauwi na rin naman na ho kami. Pinaalam ko lang po talaga sa inyo na yung apo nyo, wala akong masamang tinapay sa inasal niya sa akin. Nang makauwi sina Emil at Tonya, kita ng pinsan ko na nagmukhang nawalan ng problema ang mukha ng amo niyang lalaki. Panay ang halik nito sa ulo ng asawa at masayang masaya. Ngunit pagsapit ng sumunod na araw, nasorpresa sila na nandoon si Lolo Miguel sa kanila. Bandang tanghali noon, pero sindilim ng gabi ang emosyon na nasa mukha ng matanda. Bit-bit nito ang isang halaman na nasa paso na sira-sira ang tahon. Para bang inatake ng hayop. Lolo Miguel, ano pong sadya nyo? Si Tonya ba ay nandyan? Opo. Sa 1 linggo po matatapos ang suspension niya kaya yun. Panay ang paghahanda sa garden show para sa darating na araw ng linggo. Baka pwede kong makausap. Humarap ka na din. Sige po, tatawagin ko. Elma! Pakisamahan mo naman si Lolo Miguel sa kubo. Tatawagan ko lang si Tonya. Tinawag ni Emil si Tonya mula sa loob ng bahay nila. Batid ng pinsan ko kung bakit sa kubo ipinadala si Lolo Miguel. May mga nagkalat kasi na asin at bawang sa bahay. At dahil alam nila ang tunay na pagkatao nito, bilang kaibigan ay iniiwas ni Emil ang matanda sa nakakalat na pangontra aswang. Lolo Miguel, hanap niyo raw ho ako. Oo. Itatanong ko sana kung bakit mo sinaktan ang aking pinakamamahal na halaman. Eh Lolo Miguel, nagkakamali po yata kayo. Wala po ako sinasaktan sa mga halaman ninyo. Ining, ako'y hindi magagalitin na tao. Pero ayoko ng sinungaling. Eh ako ho ang hindi nagsisinungaling. Kung ayaw niyo ng sinungaling, ayoko nang pinagbibintangan ako. Iba ako magalit, akala niyo ba? Kaya bawiin niyo yan. Nakita ka ng aming hardinero na nagdidilig ng araw na nagpaalam ka na tatawag ka gamit ang cellphone mo. Nakita daw niya na hinahataw mo ang mga halaman ko. Tonya, anong ginawa mo? O ano? Paniniwalaan mo ang sinasabi ng matanda na to, ha, Emil? At ikaw, Lolo Miguel, hindi ako ang dapat pagalitan nyo, kundi ang sumbungeran yung hardinero na magpaggawa ng kwento. Ano?
Kung magsusumbong lang din sana siya, sana malinaw. Malinaw yung nakita niya. Oo, andun ako. Pero hindi ko yan sinaktan. Di nakita akong bubuyog kaya binugaw ko. Gamit yung aking bimpo. Pero mali ko bang mahinang klase pala yung halaman ninyo? Yan ang dahilan mo. Hindi ako nagdadahilan yan ng totoo. Kita ni Emil at ng pinsan ko kung paanong nanlisik ang mga mata ni Lolo Miguel. Nagngalit ang ugat nito sa noo at nanigaw ang mga panga nito. Sabi ni Elma, baka kung mahina ang control ni Lolo Miguel sa emosyon nito, ay napatay na nung matanda si Tonya sa harapan na yon. Siya man ay nakaramdam ng takot kahit hindi naman sa kanya nakatuon ang atensyon ni Lolo Miguel. Ang halaman na ito ay alaga pa ng aking namayapang asawa. Kaya ako nahilig sa halaman ay dahil sa kanya. Pakiramdam ko, kapiling ko siya kapag inaalagaan ko ang mga halaman ko. Lalo na ang isang ito. Sana multuhin ang asawa ninyo yung katulong yung sinungaling. Kailanman ay hindi nagsinungaling ang aming mga kasama sa bahay. Laging may sinasabing unang beses. Ngayon, alam nyo ng sinungaling yung hardinero nyo. Baka naman kahit kaunti ay humingi ka ng tawad. Hindi na sa akin, kundi kahit man lang sa halaman. Lolo Miguel, wala akong ihihingi ng tawad dahil wala akong kasalanan. Tonya, simpleng paumanhin lang naman ang hinihingi ni Lolo Miguel. Hindi yun simple para sa akin. Dangan nga lang at ako ang pinagbintangan. At pinili niyang kampihan ng hardinero niya. E di okay na din kami. Hindi ko na kailangan mag-sorry. Emil, paano ba yan? Po, Ako naman ay ginawa ang aking parte. Binigyan ko ng pagkakataon yung misis mo na makahingi ng tawad sa akin. Pero sadyang ayaw niya. ako na po ang humihingi ng... Sa pagkakataong ito ay hindi mo na siya matutulungan, Emil. Patawad. Nakakakilabot ang pagkakabitaw ng salita ni Lolo Miguel. Baka sa mukha nito ang sobrang galit. Bagay na marahil ay naramdaman din ng mga aso dahil nang mapadaan si Lolo Miguel sa harap ng mga ito, ay sabay-sabay itong umalulong ng sunod-sunod. Munti ka nang magpaalam na aalis na ang pinsan ko kay Emil at uuwi na sa aming probinsya. Pero pinanghinayangan niya ang kanyang buwanang kita. Hindi madali na makakuha ng among mabait at mataas magpasweldo. Ay, ano yun? Bakit may umaalulong ng mga aso? Baka para sa'yo. Hindi yan magandang biro, ah. Sana nga'y masamang biro lang ang lahat ng to. Maliman si Tonya ay ginawa pa rin ni Emil ang lahat para dito. Bitbit si Elma na pinsan ko, muling bumili ng ilang sako ng asin ng amo niyang lalaki. Ibinudbud nito sa buong paligid ng bahay. Dumaan din sila sa simbahan at nag-donate ng ilang halaga at nagpa-bless ng ilang galon ng holy water. Aanhin mo ba ang mga asin at galon-galon na holy water? Daig mo pang may gyera laban sa impacto, ah. Para sa proteksyon. Ay nako, inatake ka na naman ng paniniwala mo sa aswang? Kalokohan. Mabuti ng handa at ligtas. Mas maniniwala pa ako sa zombie kaysa sa aswang-aswang na yan. Sabi ng pinsan ko, hiniling din niya na sana'y puro kalokohan na lang ang nangyayari sa kanila. Ang magkasunod na galit ng maglolong aswang ay hindi biro. Mga taga-syudad sila na napadpad lang sa probinsya. Anong alam nila sa paglaban sa aswang? Siguradong malala pa sila nang wala sa panahon. Pagsapit ng hating gabi, Ano yun? Basta huwag kang lalabas ng kwarto hanggat walang 4:00 ng madaling araw. Bakit naman? Kung ayaw mong makain, manahimik ka na lang at bumalik sa tulog. Hindi naman makakapasok ang mga yan hanggat may asin sa paligid eh. Sinasabi mo ba na aswang nasa labas? Siguro.
Kinabukasan, pinatingin ni Emil ang bubungan ng bahay nila. Wasak na wasak ito at kapansin-pansing sa tapat ng kwarto nila ni Tonya ang pinakamatindi ang sira. Animoy nais makapasok ng kung anuman sa kwarto nila. Ikinagulat nila na nandoon si Lolo Miguel sa likod ni Tonya na nakatayo sa ilalim ng punong mangga at nakikitingin sa sirang bubong ng bahay nila. Ngunit hindi man lang nila ito napansin na dumaan. Ano nangyayari sa bubong? Parang may halimaw na nagwawala. Tipong parang gusto makapasok ah. Kanina pa kayo dyan? Hindi naman. Lolo Miguel, Emil, napadayo ng kaunti at nakita ko ang bahay ninyo. baka po pwedeng mag-usap muna tayo. Medyo abala ko ngayon, Emil. At mukhang magiging abala ka din. Saka na lamang tayo mag-usap. Hindi lang yon ang dinanas nilang mag-asawa. Nang sumunod na gabi, ang mga damit ni Tonya na nakasabit naman sa labas ang pinag-initan ng kung anumang nilalang na palaging nanggugulo sa kanilang mga gabi. Natakot din ang pinsan ko na baka siyang pagbuntunan ng galit ni Tonya. Mabuti at hindi. Ano namang kawalang hiyaan nito? Mga damit ko lang ang sinira. Mga pabilito ka pa talaga yung sinira. Emil, magpa-blatter na tayo. E di bumili na lang tayo ng bago. Sino namang pagbibintangan natin? Lahat ng kapitbahay. Dahil sa pagpupumilit ni Tonya, nagpa-blotter na rin sila. Maging ang pinsan ko ay pinagawa nila ng supporting statement. Nang tanungin sila ng mga pulis kung may suspect sila, ang tanging nasabi na lang ni Emil ay wala. Nangako naman ang mga pulis na magpapatrolya sa lugar nila. Ngunit anumang pag-iingat, masasalisihan din. Isang umaga binigyan si Emil ng babala ni Lolo Miguel. Dinig ng pinsan ko ang usapan nila at nagulat pa nga ito dahil bigla na lang daw sumulpot si Lolo Miguel. Emil, Lolo Miguel, nagulat ho ako. Hindi ko na malayan na nandiyan kayo. Hindi ko man lang narinig ang mga yabag nyo. magaling ang ginawa mong pagprotekta kay Tonya. Alam ko pong mali ang asawa ko. Pero hindi ko po magagawa na basta na lang hayaan sa mapahamak. Malapit na ang kabilugan ng buwan. Kaming mga aswang ay nagiging sagad ang lakas sa mga panahong yun. Susubukan ko pa rin po na makaligtas si Tonya. Dalawa kami ni Grace na pupunta para sa kanya. Alam mo ba na sa mga aswang, kaming mga gabunan ang pinakakinatatakutan. Sa lakas, bilis, bangis at panlalansi, wala kaming kapantay. Lolo Miguel, susugal pa rin po ako. Ayaw ko man na magkasakitan tayo pero meron po akong responsibilidad sa Diyos na ingatan ang asawa ko. Isang gabi habang nagsasampay ng kanyang nilabhan ng aking pinsan, napansin niya na may kung anong mabilis na nagdaanan. Akala niya'y guni-guni lamang niya, ngunit nagulat silang lahat nang may malakas na tunog na animoy may bumagsak na ubod ng bigat na bagay sa bubungan ng bahay. Ano yun? Ha? Nandito na yata ang mga gabunan. Tonya! Pumasok ka sa loob ng bahay! Emil, may sinasabi ka ba? Tonya! Tonya, ano nangyari? Saksi ang pinsan ko nang dukutin ng gabunan si Tonya at palitan ng iba na kamukha nito. Hinabol ito ng kanyang among lalaki kasama ang ilan pang mga tauhan, ngunit sa kasamaang palad, tanging ang pekeng nakaupo na lamang sa lupa ang dinatnan ni Emil. Hindi masabi ng pinsan kong totoo, parang itinali ang dila niya sa takot. Tonya, bakit ka tumili? Anong meron? Wala naman. Medyo pagod na ako. Papasok na ako para magpahinga. Paano ng hapunan? Hindi ko kailangan. Noong una, hindi pa naghihinala si Emil sa nangyari sa asawa pero nang makalipas ang 5 araw,
at nagkasakit si Tonya, doon na siya naghinala. Ayon sa pinsan ko, hindi normal kay Tonya ang magtagal sa higaan kahit pa may sakit ito. Kumusta ang pakiramdam mo? Sa tingin ko, baka hindi ako makapasok ng Lunes. May gusto ka bang kainin? Kahit ano na lang. Anong nararamdaman mo? Nanghihina lang. Baka makuha ng pahinga kapag natulog ako. Hindi karaniwan kay Tonya ang magkasakit. Kung magkasakit man ito, hindi din ito tumitigil sa higaan. Para pang hinahamon nito ang sakit. Abay sige ang galaw kahit na nilalagnat. Matapos kausapin ni Emil ang pinsan ko at ipakwento sa kanya ang kanyang nakita ng gabing yon, nagpasya si Emil na dalawin si Lolo Miguel. Pero nakasalubong niya si Grace. Kuya Emil, saan ang punta? Sa inyo sana. Wala si Lolo sa bahay ngayon. Dinalaw niya ang kamalig na pag-aari namin. Ganun ba? Sige, sa susunod na lang. Kung gusto mo, sumama ka muna sa akin para magkausap tayo. Baka masagot ko kung ano mang gusto mong itanong kay Lolo. Umayon si Emil sa mungkahi ni Grace at para maiwasan ang chismis, isinama nila si Lenlen at Elma sa sasakyan. Maging sa loob ng cafe na dinayo nila ay kasama ang dalawa. Paano mo nahulaan na may gusto kong itanong sa lolo mo? Iniisip mo ba na parte ng aming kakayahan na magbasa ng isipan ng tao? Mali. Kung mali ako nakakala, paano mong nalaman ang sadya ko kay Lolo Miguel? Kahit kailan naman hindi ka dumayo sa amin para lang sa walang katuturan na bagay. Kaya ka nagustuhan ni Lolo. Ako? Oo. Nasabi ba sa'yo ni Lolo na bihira ang mga kagaya namin na makipagkaibigan? Oo. Minsan, nabanggit niya. Malapit ang loob sa'yo ni Lolo. Hindi ka daw kasi makiyeme. Hindi ka din daw nag-aaksaya ng oras ng ibang tao. Ganun ba? Masaya ako kung ganun. Pero hindi mo ikasisi ang mangyayari sa asawa mo. Yan sana ang bagay na nais kong itanong sa lolo mo. Anong gusto mong malaman? Hindi ako naniniwala sa aswang pero nang makilala ko kayo at malaman ko ang lihim nyo, nag-iba ang pananaw ko. Nagbasa-basa din ako tungkol sa inyo. At ano namang natutunan mo? Sa pagbabasa, wala masyado. Pero sa salin ng kwentuhan marami. Gaya ng? Ang tao na napagdesisyonan ng mga gabunan na kunin ay pinapalitan nila ng peke na gawa sa katawan ng saging. O kaya ng mga sanga? Oo, tama yon. Kung ganun, ang kasama ko bang Tonya sa bahay ngayon ay... Oo. Habang nalalapit ang araw ng katapusan ni Tonya, ay patuloy nahihina ang peking kahalili niya sa bahay niyo. Kailan naman yun? Bakit? Binabalak mo ba na subukang iligtas ang asawa mo? Kung pwede pa. Kakalabanin mo kami ni Lola Miguel kung ganun. Isang bagay na malapit sa imposible. Bakit naman? Kung isang gabunan, kakailanganin na ng buong lakas mo. At hindi pa yun sigurado kang mabubuhay at makakaligtas ka nga. Kung ganun, hindi na ba pwedeng madaan to sa pakiusapan? Pasensya ka na, Emil. Nagtimpi naman talaga kami ni Lolo. Nauunawaan ko, Grace. Kapag puno na ang salop, Kailangan na ding talusin. Ngunit anuman ang gawing tiyaga ni Emil sa asawa, ay dire-diretso lang ang pagkawala ng gana nitong kumain. Bumagsak na rin ang maganda nitong katawan. Isang linggo pang lumipas ay hindi na itutuluyang nakapasok pa ng opisina. Nakaramdam ng awa ang pinsan ko sa kalagayan ng amo niyang lalaki. Nagtitiyaga pa rin ito na alagaan ang peke niyang asawa. magpatingin na kaya tayo sa doktor. Iisang linggo pa lang nang magkasakit ka tapos eto na naman at nakalatay ka. Wag na, makakabawi din ako. Pahinga lang ang kailangan ko. Baka may gusto ko nga palang kainin. Sabihin mo lang sa akin, ipagluluto kita. Wala naman.
Hayaan mo na lang muna ako magpahinga, ha? Batid ni Emil na hindi na si Tonya ang kasama niya. Binigyan na rin siya ng babala ni Grace sa sasapitin ng peking kahalili ni Tonya, pero hindi pa rin niya maiwasan na arugain ito. Isang malakas na ingay ang narinig sa harapan ng bahay ni na Emil ng gabing yon. Nang sumilip si Elma, nakita niya si Lolo Miguel. Magandang gabi sa'yo, Emil. Lolo Miguel, Bukas ay bilog na ang buwan. Nais sana kitang pagbigyan. Nakikita ko kung paano mo alagaan ang peking kahalili ni Tonya kahit pa nasabihan ka na ni Grace. Sa huling pagkakataon, nais ko sanang bigyan si Tonya ng tsansa na makaligtas. Hindi ko po ito palalampasin, Lolo Miguel. Kahit pa pakiramdam ko na pinaglalaroan nyo na lang kami. Sasama ako sa iyo at nang makausap ko ang aking asawa. Ilang oras ding nawala si Emil ayon sa pinsan ko. Pagbalik nito ay bitbit ito ng gabunan na si Lolo Miguel. Panay ang pagmamakaawa ng kanyang among lalaki sa matanda. Baka naman maaari, Lolo Miguel. Para na lang sa pagkakaibigan natin. Palayain nyo na po si Tonya. Pangako aalis din kami dito at hindi na namin kayo guguluhin pa. Narinig mo ba ang asawa mo, ha? Ni hindi siya humingi ng tawad sa ginawa niyang kasalanan sa akin. Binantaan pa niya kami ni Grace na ipapapatay sa taong bayan oras na makalaya siya. Ako nang bahala sa kanya. Pangako, pagbabaguhin ko siya. Sumpa ko yan. Buhayin niyo lamang siya. Pasensyahan na lang, Emil. Ito na ang huli nating pagkikita. Isinusumpa ako. Hindi ako titigil hanggat hindi ko sila nahanap. Ngipin sa ngipin. Buhay ang kinuha nila. Buhay din ang kukunin ko. Nang sumapit ang kabilugan ng buwan, hinigit ng peking Tonya ang huli nitong hininga. Nang ilabot ang pinsan ko nang masaksihan niya na naging katawan ng puno ng saging si Tonya sa higaan nito. Umalulong din ang mga aso, animoy may ipinagluluksa. Dinig niya ang puot mula kay Emil. Isang gabi lang ang naging lamay ni Tonya. Tanging si Elma na pinsan ko ang nakakaalam kung bakit closed casket ang kabaong ni Tonya. Kapag may nagtatanong, sinasabi lang nilang sobrang namayat si Tonya at gusto nila na ang ganda nito ang manatili sa mata ng mga tao. Kagaya ng inaasahan, hindi na nagpakita ang maglolo kay Emil. Ito ay base sa kwento ng aking pinsan. Ang ibang parte ng kwento niya ay mula sa kung anong binahagi sa kanya ni Lenlen at ng mismong si Emil. At ang karamihan ay base sa nasaksihan niya sa bahay ng kanyang mga amo. Ayon kay Elma, hanggang sa mga araw na ito, hinahanap pa rin ni Emil ang maglolo upang singilin.